Andrew, buti napadalaw ka. Kumusta ka na, iho? Tanong ni Mrs. Lee nang makita ang kanyang pamangkin sa pintuan. Pwede bang tumuloy muna ako rito? Pasensya na sa abala pero wala na akong ibang mapupuntahan. Wika ni Andrew habang hawak ang isang suitcase. Oo naman, walang problema. Halika, pumasok ka at nang makapagpahinga ka. Nakangiting wika ni Mrs. Lee. Natutuwa siyang makita ang pamangkin. Sa nakalipas na taon, mag-isa lamang naninirahan si Mrs. Lee. Hindi siya nakapag-asawa dahil halos buong buhay niya ay kasama niya ang kanyang ina. Ngunit mula nang mamatay ito, mag-isa na siyang namuhay. Tanging ang pagtuturo na lamang sa mga bata ang kanyang pinagkakaabalahan para mapawi ang lungkot. Ang tanging pamilya niya ay si Andrew na lamang. Bihira lamang silang mag-usap. Tuwing may okasyon lamang nila tinatawagan ng isa't isa. Salamat po, tiya. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin kung wala ka. Wika ni Andrew pagkatapos humigop ng mainit na tsaa. Ano bang nangyari sa'yo, iho? Pwede mo bang sabihin sa akin? Naikwento naman ni Andrew na nalugi ang kanyang negosyo kaya malaki ang problema niya ngayon. Kinuha ng mga creditors ko ang apartment para mabayaran ang pagkakautang ko. Kaya napagpasyahan kong pumunta muna rito, tiya, para na rin makapagbagong buhay. Tama ang ginawa mo, Andrew. Tutal, ako lang naman ang natitira mong kamag-anak. Hayaan mo at tutulungan kita, wika ni Mrs. Lee. Lumipas ang mga araw. Napansin ni Mrs. Lee na palaging umaalis si Andrew. Hating gabi na ito kung umuwi at palaging may bitbit na bag. Gusto sanang magtanong ni Mrs. Lee kaya minsan ay pabiro niya itong tinanong. May bago ka na bang negosyo? Baka pwede mong i-share sa akin. Subalit, umiwas si Andrew na sagutin ito. Bakit kailangan mo pang malaman, tiya? Ang mahalaga ay tinutulungan kita sa mga gastusin na rito sa bahay. Isa pa ay wala naman tayong problema, hindi ba? Ngunit, isang araw ay bigla na lamang nawala si Andrew. Hindi ito umuwi ng isang linggo. Hindi alam ni Mrs. Lee kung saan hahanapin ang pamangkin. Noong araw, napupunta na sana siya sa istasyon ng pulis ay bigla namang dumating si Andrew at sa itsura nito ay mukhang problemado. May malaking problema ho ako, tiya. Nalugi na naman ang negosyo ko at malaki ang naiwan kong utang. Hinahanting ako ng mga pinagkakautangan ko ngayon at ayon sa kanila ay may 2 araw na lamang ako para makapagbayad. Naluluhang tiningnan ni Andrew ang tiyahin. Matapos malaman ni Mrs. Lee kung magkano ang kailangang pera ay hindi siya nagdalawang isip na ibigay kay Andrew ang pera para sana sa kanyang retirement plan. Mas gusto ni Mrs. Lee na itago ang pera sa bahay kaysa sa bangko. Dali-dali siyang nagtungo sa kusina at makaraan lamang ang ilang minuto ay bumalik ito sa sala, dala ang isang bag na may lamang pera. Heto ang pera, Andrew. Gamitin mo ito upang mabayaran ang iyong mga utang. Pagkatapos ay umuwi ka na rito sa bahay. Niyakap ng mahigpit ni Andrew ang tiyahin bago nagpasalamat. Nangako rin ito na babalik ka agad. Dala ang lahat ng pera at isang maliit na bag ay nilisan ni Andrew ang bahay na iyon. Ngunit mula noong araw na iyon, hindi na muling nakita pa ni Mrs. Lee ang kanyang pamangkin. Araw at gabi ay hinihintay niya ito. Palagi rin siyang nakasilip sa bintana sa tuwing may maririnig na kaunting ingay o kaluskos sa pag-asang babalik si Andrew. Subalit isang araw, ang mga pulis ang dumating. At sa takot ni Mrs. Lee, natuklasan niya na si Andrew pala ay miyembro ng mga magnanakaw at akyat bahay gang. At ang bag na palaging dala ni Andrew ay puno ng mga gamit na kanyang ninanakaw gabi-gabi. Kinalugad ng mga pulis ang buong bahay para humanap ng ebidensya na magpapatunay na si Mrs. Lee ay kasabwat ng pamangkin. Pero matapos ang investigasyon, napatunayan na walang sala ang matandang teacher. Si Andrew at ang kanyang mga kaibigan ay nabilanggo ng ilang taon. Dahil sa iskandalong nangyari ay tinanggal sa paaralan si Mrs. Lee. Ang paaralan kung saan siya nagturo sa loob ng 25 taon. Mabilis na kumalat ang tsismis sa kanilang lugar
At ayon sa mga bali-balita, ang dating teacher daw ang pasimuno at konsentidor ng mga akyat bahay at sa katunayan, pinapatira niya pa ang magnanakaw. Tinalikuran si Mrs. Lee ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, estudyante, kaibigan at maging mga kapitbahay. Pero hindi pa rito natatapos ang lahat. Makaraan lamang ang isang buwan ay dumating ang isang lalaki sa bahay ni Mrs. Lee, dala ang mga dokumento. Ayon sa lalaki, siya na raw ang bagong may-ari ng apartment na iyon. Wala nang nagawa pa si Mrs. Lee kung hindi lisanin ang apartment. Ang tanging dala niya lamang ay ang ilang pirasong libro, photo album at mga damit. Hindi alam kung saan pupunta ay tinungo niyang istasyon ng tren upang lisanin ang bayan na iyon. Nang makababa ng tren si Mrs. Lee ay napatulo na lamang ang kanyang mga luha. Hindi niya lubos akalain na sa isang iglap ay magbabago ang kanyang buhay. Ang dating respetado at iginagalang na guro ay parang pinandidirihan na ng lahat. Noong nakaraang buwan lamang ay masaya siyang naninirahan sa simple at payak na tahanan. May trabaho na mahal niya. Subalit ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Tanging ang kaunting pera sa bulsa ang natitira. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta at ang tanging naiisip niya noong mga sandaling iyon ay ang lumaban at humanap ng solusyon. Halos kalahating araw siyang naglalakad sa hindi pamilyar na lugar. Kinagabihan, pagod na ang matanda. Gusto niyang uminom kahit ng malamig na tubig o kape. Noong matanaw niya ang maliit na kantin ay napagpasyahan niyang kumain muna. Habang binibilang ang kanyang pera ay napatingin si Mrs. Lee sa waitress na kumukuha ng kanyang order. Isang order ng sandwich at kalahating order ng patatas, wika ni Mrs. Lee. Ngumiti lamang ang waitress. Matapos noon ay sumandok siya ng patatas, karne at salad. Miss, hindi ito ang order ko. Baka nagkakamali ka. Sagot ko na po yan, nakangiting wika ng babae. Napangiti si Mrs. Lee, pero ilang sandali lamang ay tumulo na ang kanyang mga luha dahil naaawa siya sa kanyang sarili. Salamat iha, pero nakakahiya naman. Huwag na po kayong umiyak. Mayroon ba akong maitutulong sa inyo? Tanong ng babae nang mapansin na parang may pinagdadaanan ang matanda. Hindi alam ni Mrs. Lee pero nagawa niyang sabihin sa babae ang kanyang problema. Kung ganoon ay kailangan niyo po ng trabaho? Kaya niyo po bang maglinis? Tumango lamang si Mrs. Lee. Kung ganoon, sasamahan ko po kayo mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Siguradong matutulungan ko kayo. Ako nga pala si Rachel. Salamat Rachel, pero pwede ko bang malaman kung bakit mo ako tinutulungan gayong hindi mo naman ako kilala? Ang totoo niyan ay kamukha po kasi kayo ng nanay ko. Ilang taon na siyang patay pero nang makita ko kayo ay parang nakita ko siya ulit. Nalulungkot na paliwanag ni Rachel. Matapos makausap si Rachel ay bumalik na si Mrs. Lee sa istasyon ng tren upang kunin ang kanyang mga gamit na pansamantala niyang inilagay sa storage room. Nilinisan niya ang sarili sa public toilet, nagpalit ng damit at naglagay ng kaunting makeup. Wow, ibang-iba ng aura niyo kaysa kanina. Puri ni Rachel nang magkita sila. Sana maging maayos ang lahat. Pupuntahan natin ang bahay ng dati kong boss. Ako ang naglilinis ng bahay niya sa nakalipas na 2 taon. Bilang ganti ay nangako naman si Mrs. Lee na pagbubutihin niya ang kanyang trabaho kapag natanggap siya. Kinailangan din magsinungaling ni Rachel sa dating amo. Sinabi niya na si Mrs. Lee ay kanyang tiyahin. Salamat sa tulong mo Rachel. Marahil ikaw na ang pinadala ng Diyos bilang aking guardian angel. Sa tulong ni Rachel ay nakahanap si Mrs. Lee ng maliit na apartment. Naging maayos naman ang kanyang trabaho at hindi ito naging mahirap para sa kanya, lalo na't mabait ang kanyang amo. Narekomenda rin siya nito sa iba pang mga kapitbahay, kaya naman nadoble ang kanyang income dahil per oras naman ang bayad sa paglilinis. Sa tuwing naka-day off, sinisikap niyang mabisita si Rachel. Sobrang pasasalamat niya pa rin sa dalaga dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Noong mga panahong iyon, na-realize ni Mrs. Lee na minsan ang pagkakaroon ng matutuluyan
makakain at masusuot na damit ay sapat na para maging masaya at kontento sa buhay. Sapat na ang isang kaibigan na alam mong maaasahan at hindi ka iiwanan anumang pagsubok ang dumaan. Taong susuporta at tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ngunit sa buhay, palaging may pagsubok. Isang umaga, nagtungo si Mrs. Lee sa apartment upang maglinis, tulad ng nakasanayan. Pero pagdating niya doon ay mayroong 2 pulis na naghahanap sa kanya. Mrs. Lee, inaaresto ka namin dahil sa nangyaring nakawan sa apartment na ito. Tanging ikaw lamang ang may susi at katiwala rito. Halos mahimatay si Mrs. Lee sa gulat. Sinubukan niyang magpaliwanag sa mga pulis, ngunit makaraan ng ilang oras ay hindi pa rin natatapos ang pag-i-interrogate ng mga ito sa kanya. Ang isa sa mga investigador ay nalaman ang nangyari kay Mrs. Lee. Ang kaso tungkol sa akyat bahay. Ang pamangkin mo ay nakulong dahil sa parehong kaso at sa pagkakaalam ko ay isa ka rin sa naakusahan, kaya lamang ay walang sapat na ebidensya kaya hindi ka nakulong. Hindi makapaniwala si Mrs. Lee na sa pangalawang pagkakataon ay masasangkot na naman siya sa ganoong sitwasyon kahit na wala naman siyang ninanakawan o ginagawang masama sa kanyang kapwa. Mrs. Lee, anong ginagawa niyo rito? Tanong ng isang tinig. Napalingon si Mrs. Lee at doon ay nakita niya ang pamilyar na mukha. Paul, kumusta ka na? Nakangiting tanong ni Mrs. Lee sa dating estudyante na nakasuot ng uniforme ng pulis. Matapos basahin ang interrogation report ay naguluhan si Paul. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang matandang babae na yan ay isang teacher, respetado at iginagalang ng marami. Ako na ang bahala sa kasong ito. Mrs. Lee, maaari mo ba akong samahan sa aking opisina? Wika ni Paul. Pagpasok sa loob ay pinagtimpla niya ng kape si Mrs. Lee bago nagsalita. Pwede niyo po bang sabihin sa akin ang lahat ng nangyari mula sa simula at papaano kayo humantong sa ganito? Anong nangyari sa ating bayan? Bakit kayo umalis at anong ginagawa niyo rito? Ikinuwento naman ni Mrs. Lee ang lahat. Nakinig si Paul at nagtanong lamang ito nang matapos na sa pagkikwento ang matanda. Kung tama po ang aking pagkakaintindi, hindi kayo pumirma sa anumang dokumento sa apartment. Oo, wala akong pinirmahan na kahit na ano. Sinubukan ko namang humanap ng abogado kaya lamang ay malaki ang aking gagastusin kaya naisip kong umalis na lamang. Ano bang magagawa ko? Huwag po kayong mag-alala ma'am. Sisikapin kong makuha ninyo ang hustisya. Tutulungan ko po kayo. Sa ngayon po ay maaari na kayong umuwi. Siya nga pala, papaano ko po kayo makukontak o mahanap? Nandiyan naman ang address ko sa papel at saka lagi akong pumupunta sa kantin para makipagkita sa isang babae na tumulong sa akin. Matapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Habang naglalakad si Mrs. Lee at Rachel sa parke ay nilapitan sila ng isang lalaking naka-uniforme ng pangpulis. Magandang hapon sa inyong mga binibini. Nakangiting bati nito. Mrs. Lee, meron akong good news. Pwede na po kayong umuwi sa dati niyong tahanan. Talaga ba? Nasisiyahang tanong ng matanda. Opo ma'am, sa katunayan, ang pamangkin niyong si Andrew pa lang nagbenta ng bahay ninyo sa pamamagitan ng mga peking pirma. Maraming nagka-interes sa bahay at sa kasamaang palad, isang loan shark pa ang nakabili nito dahil may utang pala si Andrew sa kanila. Pero kung dadaanin sa legal na paraan ay walang bisa ang kanilang kasunduan dahil ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng bahay at wala ka namang kahit na anong waiver o consent na ibinigay kay Andrew. Salamat naman kung ganon. E papaano naman ako? Wala na akong makakasabay maglakad tuwing hapon. Nalulungkot na sabi ni Rachel. Napalapit at napamahal na ako sa inyo, Mrs. Lee. Rachel, hindi naman ako magtatagal doon. Marami ng masasamang alaala at sakit ng kalooban ang dinanas ko sa lugar na iyon. Kaya balak ko na ibenta na lang iyon. Dito na lang ako titira malapit sa'yo. Nakangiting wika ni Mrs. Lee. Tama ka dyan ma'am. At habang wala ka, ako na muna ang sasama kay Rachel na maglakad rito tuwing hapon. Nakangising wika ni Paul bago sumulyap kay Rachel. Magandang ideya nga yan Paul. Habang wala ako, sa'yo ko muna ihahabilin itong si Rachel.
Ipangako mo na iingatan mo siya ha. Walang problema, Mrs. Lee. Ako nang bahala. Sabay-sabay na tumawa ang tatlo habang naglalakad. Lahat sila ay masaya. Si Paul ay natutuwa dahil natulungan niya ang dating guro. Si Rachel naman ay masaya dahil nakilala niya ang disenteng lalaki na matagal niya nang pinapangarap. At si Mrs. Lee naman ay masaya dahil si Rachel at Paul ay tumulong sa kanya na maibalik ang dati niyang buhay nang walang hinihingi na anumang kapalit. Muling nanumbalik ang tiwala niya sa mga tao. Naniniwala siya na pagkatapos ng ulan, muling sisikat ang araw. At sa likod ng maiitim na ulap ay palaging magpapakita ang makukulay na bahaghari. In short, pagkatapos ng unos ay muling sisilay ang panibagong pag-asa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.